lagi wala. Para natapos ng palay. At parang mga pagkakaan na yun, pero kahit wala sila, kasama pa natin sila. Kahit wala sila, kasama pa natin sila. Okay. Pwede mo kung gusto na tayo ng konti para kanagalan. Hindi tayo kumuhan-muhan. Marami wala. Siguro, di ba, natin, siguro, i-therapy na. Para lang natin kung sino yung mga grade. Si Vinny so, ngayon, civil service or performing sa civil service. Bakit ganito? Ano nangyari? Ano nangyari dito sa akin? Okay. Magandang po sa inyo lahat. Siguro, sumabot na tayo sa message para hindi tayo abuti na agad. Okay, ating pong paksa sa mga dito ay may kinalaman po sa living and focus life. Living and focus life. O yung pamumuhay na mayroong tamang pagtingin. Focus. Pag sinabi yung focus, ibig sabihin doon ka lang dapat nakatingin. Hindi dapat nag-isip. Okay, kung gusto mong makita ng isang bagay na gusto mong makita, kailangan mo ng focus. Halimbawa, yung video natin ngayon, meron naman yan, meron zoom. Para makita ng malino. Tapos, para makita ng kailangan sa focus. So, parang din sa buhay natin, na bilang mga tao ay nabuhay tayo, hindi para mamuhay na may kaguluhan. Nandiyan ba kayo? So, alam niyo sa problema ng maraming tao, yung maraming pangarap, may gusto mabutin, hindi maabot kasi nadidistract na maraming bagay. Halimbawa, si Pedro. Nung nakita niya ang Panginoon, naglakad sa dagat, sa tubig, sa dagat, nagulat si Pedro. Actually, lahat ng mga lagad nagulat, ang sabi ng mga lagad, multo. Sabi ng Panginoon, hindi ang multo, ako ito. Kaya naman, nakita niya, naglalakad sa dagat. Ano si Pedro, alam naman natin si Pedro, pulusok ang isip. Gusto lagi na yan. Gusto lagi nakakalaman si Pedro. So, naman ni Pedro, sabi ng Panginoon, pwede ba puntahan natin, maglakad din ako sa tubig, sa dagat? Sabi ng Panginoon, nalika rito Pedro. Noong una si Pedro ay naglalakad sa tubig, nakatingin siya sa Panginoon, na-focus. Nakatingin siya sa Panginoon, na-focus. Pero nung makita niya mayroon ng malalaking alon na papalapit sa kanya, nawala na yung focus niya sa Panginoon na tumingin siya dun sa alon kasi yung dahilan kung bakit siya lumubog. Alam na yung ba yung kwento? May aral Sa atin, bilang pamahalan para siya, pag-imbis natin focus natin sa Panginoon na tumingin tayo sa maraming bagay, sa mga problema, sa pangangailangan, sa ating sarili, yung pagiging yung tinitingnan na natin, lagi natin sarili. Ito yung dahilan kung bakit minsan hindi natin maabot yung pangarap natin sa buhay. Pero ba ito may pangarap? Nangangarap ba kayo? Alam niyo, isa sa napakagandang bagay na ibinigay ng Diyos sa tao ay yung pangarap. Kasi ang tao walang pangarap. Para daw yung tayo. Parang animal. Di ba walang pangarap? Kakain. Ngayon, ganito na kakain. Maglalakad. Parang baboy, aso, kakain. Tapos tataon, tapos natutulog. Pag may nakita ang tao, tataon. Ganun pa yung pangarap. Ang tao daw walang pangarap. Parang tayo. Hindi niyo po ba ito? Yung bang pag-isip mo sa umaga, kakain ka, lalabas ka, tatambay ka, magmimiyon ka, tapos umuwi ka ulit sa bahay, kakain ka, pagkakain mo, matutulog ka, pag nagising ka, lalabas ka,
Tapos magmimiro, tatambay. Tapos uuwi, kakain, magtutulog. O kaya magpupuyat. Tapos uwi, magtutulog, gigising ulit, kakain, lalabas, magmimiro, tatambay. So, yun po, may mga tao ganito, tama ba? May mga tao ganito, yung walang nakarating sa buhay. Yung mga bata na, ganun pa ang buhay na sa pagtanda, ganun pa ang buhay, kaya walang nakarating. Ano? Kaya mahalaga yung paksa natin yung focus, ano? Focus on living the focus life. Yung mabuhay tayo na meron tayong tinitingnan, meron tayong focus. Maging sa pag-aaral, mahalaga yun. Pag nag-aaral ka, hindi ka dapat basta mag-aaral. Pag nag-aaral ka, hindi ka dapat, di ba, ako, pangarap ko, makapasa lang ako. Makatapos lang ako ng high school, okay na. Okay, hindi ka magtapos sa high school, okay din eh. Pag magtatapos sa high school. So, dapat may focus ka. Meron ka pangarap sa buhay. Mahalaga yun sa tao. Naintindihan niyo ba ako? Bakit? At isa sa problema ng tao, kaya nawawala siya sa focus, yung mga maraming alalahanin sa buhay, at sa nagiging dahilan kung bakit ang isang tao hindi makapabuhay na mayroong may focus sa handle. Mayroong pagdetoon sa magandang pinaharap na buhay. Especially, mananampalataya tayo. Especially, tumagal na tayo sa Panginoon. Nakita na natin yung ginawa ng Panginoon sa atin. Diba? Nakita na natin yun. Nabasa na natin, narinig na natin ang Panginoon ay hindi tayo nilikha para pagkatapos tayo nilikha ang tao, pinabayaan niya, hindi ko sa Panginoon. Ang Panginoon, bago nilikha ang tao, lahat ng pangangailangan ng tao, ibinigay, nilikha ng Diyos sa akin para ang tao mamuhay na may kapayapaan, may kasaganaan at may kasigahan. Yun ang dahilan eh. Kahapon na, meron na naman pumunta, bago kami lumabas, yung misis. Kung nagkabalatuan, maga-maga, meron tao. 2 tao. Madalas pumunta rito yun. At, nung una, 2 beses, binigyan ko kasi yun eh. May, namihasa. Lumapit na naman. Sabi ni Miss, pasensya po kayo, yung asawa ko para check up ko. Talaga po wala po kami pambiling bigas eh. Sabi niya na, hindi malit, wala. Sabi ni kaya pa rin malit, kahit 20 yun, kahit 20. Kaya asawa ko check up ko eh, kaya lang pasensya ka kasi libre kami sponsor dahil may karga rin. Ano po, meron po doon sa may gawin na munik, meron pong 20 kalendar na mission doon po natin sa nag-suggest pa. Yan ba? Yan na lang ang buhay. Ang buhay, parang wala nang pangarap na, habang paano ito, manghihingi na lang. Habang paano ito, maghihilinos na lang. Habang paano na, ganun na ang buhay. So, dapat ba, mayroon pangarap pa tayo, hindi yung mga mananampalataya, dapat nag-iayay lang tayo, hindi habang panahon. Hindi habang panahon, nag-aaral ka, dapat pakitasa mo yaran, magtrabaho ka. Pag nakapagtrabaho ka, sipagan mo sa pagtatrabaho kasi susunod mo pangarap, ikaw ay magiging manager, kung ikaw ay magtatrabaho sa bangko, magiging manager ka, o sa isang kumpanya, magiging supervisor ka, papangarapin mo yung bagay. Naalala ko nga yung isang disciple ni Pastor Leo Carlo, talagang pagsak ng buhay at parang wala na pag-asa, parang makapagtapos ng college. Nandiyan na ginawa ni Pastor Carlo, ginausap mabuti siya, talagang gusto mo makapagtapos sa pag-aaral. Sabi ng Pastor, gusto ko po. Sige, tutulungan kita, sabi ni Pastor Carlo. Nandiyan, pinagsikapan ng bahay ito na makatapos. Nung makatapos, nagtrabaho sa isang multinational company. And then, dumarating ang panahon, lumahangat, at naging maganda na yung posisyon, at may supervisor siya natawag dito. Supervisor po siya ng isang coordinator siya ang tatawag sa bayan. Pag sinabi na, hindi, pag sinabi niya, halimbawa, Central Luzon, gano'n? Regional. Regional supervisor siya.
Sabi ni Pastor Leo saan lugar? Saan probinsya ka? Doon supervisor. Sabi niya, Pastor, hindi ko probinsya. Country ko, country. Kaya umangat at ngayon nga, meron siyang condominium doon sa Bagay Market, yung tinatawag na pinakamagandang sa Makati, tapos meron pa siya dito sa malapit dito sa ang lugar rin na ano niya, ang lugar rin na ano niya. Iba lang yung Brackwell. Sa condominium doon, tapos may lalo pa siya sa sakyan. Tapos natuwa sa kanya yung manager niya. Sabi niya, regalo ikaw nila sa sakyan kasi sa pamagitan mo, kaya nakaulad mo, natin mo pa niya. Sabi niya, sir, wala na akong garahe. Sa condominium ko sa market, isa lang po ang pwedeng garahe. Doon po condominium ko din doon sa Rockwell, isa rin ang aking parada. Sabi niya, sige, bibigyan na lang kita ng 1 month vacation. Sabi niya, libre lahat. Sa ibang bansa, saan mo girlfriend mo? Sabi niya, sir, wala akong girlfriend. Kaganda-ganda lalaki, kapugi-pugi. Sabi mo naman niya, nagmagmula-mula ko ang gaba. Sabi niya, wala akong girlfriend, wala ko. Baling ka ba? Baling ka ba? Professional na tao, wala akong girlfriend. Sabi niya, hindi mo ko baling, lalaki ako. Bakit hindi ka pa nag-girlfriend? Hinihintay ko yung bibigay sa akin ni Lord. Sabi niya, bibigay sa akin ni Lord. Sabi niya, alam niyo, nangarapin ko ng lalaki ito. Actually, pag nag-rementor si Pastor Leo, lagi niya tinukwento ito. Yung disciple na dito. Marami sa mga disciple niya na talagang umangat ang buhay. Kasi may pangarap. Amen ba? Amen. Sabihin mga kapatid mo, may pangarap ka.